Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3321. Buwisit, nagsara na lang ng husto ang mga kamao ni Daryl habang namumula ang kanyang paningin. Itinaya ni Thea ang buhay nito para iligtas siya, isa na siguro siyang insensitive at walang pusong tao sa sandaling iwanan niya ito ng mag-isa. Tumawa naman dito si Seth, natuwa siya nang makita niya ang paligid ng kanyang mga tauhan kay Thea, mas maigi kung sisuko ka na lang Thea, dito na tumingin ng matalim si Seth kay Daryl habang nagsasalita. Nag-iingat ng husto si Seth kay Daryl pero agad siyang naging kampante kahit na makatakas pa ito noong makita niya kung gaano kaina ang katawan nito ngayon. Napagdesisyonan ni Seth na hulihin si Thea, alam niyang hindi aalis si Daryl sa sandaling mahuli nila si Thea. Hindi naman sumagot si Thea kay Seth, napakagat na lang ito sa kanyang labi habang ipinagpatuloy ang pakikipaglaban ng mabagsik sa mga bantay. Pero hindi siya naging kasing bilis at kasing lakas noong una siyang nakipaglaban sa mga tao kanina, dahan-dahan itong bumagal habang unti-unting nauubos ang Saint energy sa kanyang katawan. Hay, dito na napabuntong hininga si Daryl habang pumupulot ng isang bato mula sa tabi, ano ang ginagawa niya? Napasimangot na lang si Seth nang makita niya ang ginagawa ni Daryl, gagamit ba talaga si Daryl ng mga bato ngayong alam na niyang wala siyang mapupuntahan pa? Kasabay nito ang pagkabahala ni Thea, bakit nandito ka pa rin Daryl, umalis ka na. Hindi ginamit ni Daryl ang pagkakataong ibinigay niya para makatakas at sa halip ay nagawa pa nitong pumulot ng mga bato para makipaglaban. Ano ba talaga ang gusto nitong mangyari? Hindi naman sumugod si Daryl habang walang tigil na iginagalaw ang mga bato. Marami ang mga nakakalat na bato sa mga halaman na nasa labas ng city gate kaya nagawang makaipon ni Daryl ng maraming mga bato nang walang kahirap-hirap. Naglagay siya ng maraming bato sa kanyang harapan habang pinapaalis siya ni Thea. Ginamit ni Daryl ang mga batong ito para bumuo ng isang formation, masyado nang malala ang mga sugat ni Daryl kaya hindi nito magawang tulungan si Thea sa pakikipaglaban. Kaya agad nitong naisip na bumuo ng isang formation, dito na biglang nakaramdam si Seth ng kakaiba nang makita niya ang mga batong ginagalaw ni Daryl. Napansin niya na naging makalat ang mga batong yun sa paligid habang kakaiba itong inaayos ni Daryl sa mga sandaling ito. Seth, at noong bumubulong si Seth sa kanyang sarili, ipinalakpak ni Daryl ang kanyang mga kamay habang nagpapakita ng isang bastos na mukha. Hindi ka ba nahihiya na gumamit ng napakaraming mga tauhan para labanan ng isang babae, bakit hindi mo ako labanan? Halika rito kung kaya mo, pagkatapos nito ay agad na tumungtong si Daryl sa rock formation. Gusto mo na nga talagang mamatay, nagagalit na sinabi ni Seth, ang lakas ng loob mong pagtawanan ako ngayong malapit ka ng mamatay. Bilang isang mayor na puno ng dignidad, paano magagawang hayaan ni Seth ang isang pag-anti na ipahiya siya? Dito na hinawakan ni Seth ang kanyang espada bago sumugod sa rock formation na binuo ni Daryl. Agad na nagpakita ng bahagyang pagngiti si Daryl sa mga sandaling ito, nasasabik na siyang makita ang pagpasok ni Seth sa kanyang bitag. Hindi talaga naging ganoon katalino si Seth, mabilis pa rin itong magalit. Dito na sumigaw si Daryl kay Thea nang, dalhin mo ang mga bantay na yan dito, kampanteng sinabi ni Daryl. Ang formation na binuo ni Daryl ay tinatawag na four-phase formation, isa itong medium tier na formation sa Bai Chi Formation Manual, pero naging sapat na ito para kay Seth. Nabahala naman ng husto si Thea nang marinig niya si Daryl, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayaw mong umalis noong sabihan kitang armless, kaya ano pa ang punto ng paggalaw mo sa mga batong yan? Nainis ng husto si Thea pero hindi pa rin niya alam kung bakit siya naniwala kay Daryl noong makita niya kung gaano ito kakampante. Dito na siya mabilis na kumilos para dalhin ang mga bantay sa formation. Daryl, nainis namang tumingin si Seth kay Daryl noong makita niya ang pagpasok ng kanyang mga tauhan sa rock formation, hayop ka talaga Daryl. Iniisip mo ba na matatalo kami sa pamamagitan ng pag-aayos mo sa mga batong ito, ganito ka na ba talaga kamangmang? Nakahanda na si Seth na ipag-utos ang pagpatay kina Daryl at Thea pero agad siyang natulala sa mga sumunod na nangyari.
Kabanata 3322. Nasurpresa si Seth nang makita niya ang pagharang ng mga batong yun kay Daryl na para bang gumagalaw ang mga ito. Maging ang kanyang mga tauhan ay naligaw sa kanilang mga pinupuntahan pagkatapos nitong magsipasok sa rock formation. Paano ito nangyari? Maging si Thea ay natigilan nang makita niya ang nalilitong si Seth at ang mga tauhan nito sa mga batong inilatag ni Daryl para sa kanila. Papaano niya ito nagawa? Thea nang matulala si Thea sa sobrang gulat. Nakangiti namang sumigaw si Daryl ng, "Huwag ka nang tumulala riyan, halika na." Narinig ni Thea si Daryl kaya mabilis siyang sumama rito. Pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nailabas ni Daryl si Thea sa four-phase formation. Sa kabilang banda ay kasalukuyan pa ring nakakulong si Seth at ang kanyang mga tauhan sa formation na parang mga manok na walang ulo. Hindi nila nagawang ilabas ang kanilang mga sarili rito. Natulala at nagulat sa kanyang nasaksihan habang hindi makapaniwalang tumingin kay Daryl. Gumamit lang si Daryl ng ilang mga bato para ikulong ang kanyang mga kalaban, sino ang maniniwala rito nang hindi nila ito nakikita? Seth, dito na humakbang si Daryl palabas ng rock formation bago ngumiti sa nakakulong pa ring si Seth, at pagkatapos ay agad niya itong inasar, hanggang sa muli nating pagkikita. Tandaan mo, babalikan kita. Pagkatapos nito ay sinenyasan na ni Daryl si Thea na umalis kasama niya. Buwisit, halos samuka na ng dugo si Seth sa sobrang galit, dito na siya nagpatuloy sa pagsigaw, "Hayop ka talaga Daryl, mahuhuli at mahuhuli rin kita." Hindi naman pinansin ni Daryl si Seth habang unti-unting nawawala ang imahe nila Thea sa paningin ng mga ito sa loob ng isang iglap. Boom! Dito na hinampas ng malakas ni Seth ang kanyang palad sa bato. Agad na nagdilim ang kanyang itsura ng ma-realize niya ang ginawang pagtakas nina Daryl at Thea. Inakala niya na mahuhuli niya sina Thea at Daryl nang walang kahirap-hirap noong gabing yun pero hindi niya pa rin inaasahan na magagawa silang ikulong nito sa mga batong yun. Nakakahiya, sigaw ni Seth sa kanyang mga tauhan, "Makinig kayo mga walang kwenta kong tauhan, maghanap kayo ng daan palabas sa lugar na ito." Wala namang magawa na kahit ano ang mga tauhan ni Seth, "Master, mukhang napapaligiran ng napakaraming bato ang lugar na ito." "Oo nga, hindi namin mahanap ang lugar na pwede nating labasan." Higit sa isang oras na ang nakalipas pero kasalukuyang pa ring nakakulong sina Seth at ang kanyang mga tauhan sa four-phase formation. Whoosh, nang biglang naramdaman nila ang isang aurang nagmumula sa isang bahagi ng kalangitan hindi kalayuan sa kanila. Dito na nila nakita ang isang balingkinitang imahe na nagpakita sa kanilang mga paningin. Nakasuot ang taong ito ng isang mahaba at kulay pula at itim na dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Pero malinaw ding makikita ang matinding panlalamig at gigil sa kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Yanhong. Umalis si Yanhong nang selyuhan niya ang mga acupoint ni Daryl kaninang umaga. Gusto niya sanang magdusa muna ito ng kaunti sa Pearl City. Pagkalipas ng 10 oras ay naramdaman ni Yanhong ang pagdating ng tamang oras kaya agad na siyang bumalik para alamin ang mga nangyari. Dito na niya nakita si Seth at ang nasa 100 mga bantay na nakakulong sa isang rock formation sa labas ng city gate, napasimangot na lang ito habang papalapit sa kanila. Agad na tinanong ni Yanhong si Seth pagkarating nito sa rock formation, "Nasaan si Daryl?" Hindi ito naging malakas pero agad na nakakaramdam ng takot ang sinumang makakarinig nito. Wow! Natuwa ng husto sina Seth at ang kanyang mga tauhan nang makita nila si Yanhong. Nasabik ng husto si Seth habang sinasabi na, "Tamang-tama ang dating mo, binibini." Tumakas si Daryl sa kulungan at pagkatapos ay ikinulong naman niya kami sa gitna ng mga batong ito. Dito na biglang nagmakaawa si Seth, "Pakiusap, tulungan mo na kami rito." Naisip ni Seth na malakas si Yanhong dahil hindi man lang ito nagawang tapatan maging si Daryl, kaya naniniwala si Seth na may paraan si Yanhong para mailigtas sila rito. Agad na nanlamig ng husto ang magandang mukha ni Yanhong nang malaman niya ang nangyari, dito na niya nagagalit na sinabing, "Mga walang kwenta, nagawa na niyang selyuhan ang mga acupoint ni Daryl kaya hindi na nito magagawa pang lumaban pero nagawa pa rin ng mga taong ito na patakasan siya. Hindi ba't dapat lang silang tawagin na walang kwenta?" Kabanata 3323. Hindi naman pinansin ni Yanhong si Seth, agad na kumislap ang kanyang katawan papunta sa direksyon kung saan lumipad si Daryl. Kahit na isang pangdiwata si Yanhong, wala pa rin itong alam tungkol sa mga formation kaya wala siyang maitutulong sa nangyari kay Seth at sa mga tauhan nito.
Ano, malinaw na makikita ang kahihiyan sa mukha ng mang-iyak-ngiyak ng si Seth, naku hindi, makukulong na lang ba tayo rito habang buhay? Walang tigil na tumakbo sina Daryl at Thea ng higit sa 2 oras, at pagkatapos ay dahan-dahan ang bumagal ang mga ito nang maramdaman nilang ligtas na silang dalawa. Dito na nakarating ang dalawa sa gilid ng isang burol. Phew, huminga ng malalim si Daryl habang nare-relax sa kanyang kinaroroonan, buwisit, ligtas na rin tayo sa wakas. Daryl, dito na umabante si Thea para magtanong ng, paano mo nagawa ang bagay na yon? Ano ang pangalan ng pattern na ginawa mo sa mga batong nagkulong sa kanila kanina? Namanghalang ako matapos mong maikulong ang ganoon karaming tao sa loob nito kanina. Hindi na maitago pa ni Thea ang kanyang pagkasabik nang maisip niya ang pagkakulong ng grupo ni Seth sa rock formation na hindi nila malabasan. Napangiti naman si Daryl nang makita niya ang umaasang mukha ni Thea. Tinatawag itong four-phase formation. Isa itong uri ng formation, normal lang syempre hindi mo ito maintindihan dahil walang kahit na anong formation ang pinag-aralan sa mundo ninyo. Ayaw na sanang ipaliwanag pa ito ni Daryl pero agad niyang naramdaman na mali para sa kanya ang patuloy na maglihim ngayong isinugol na ni Thea ang buhay nito para iligtas siya. Isang formation, napasimangot naman dito si Thea nang may confuse siya sa dami ng mga impormasyon na kanyang natanggap. At pagkatapos ay agad na nag-react si Thea at nagtanong ng, ano ang isang formation? Ano ang ibig mong sabihin, at bakit mo nasabi ang salitang mundo ko? Roar, napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl habang hinahanda ang kanyang sarili na magpaliwanag kay Thea nang bigla siyang makarinig ng ungol mula sa isang halimaw na nasa loob ng kakahuyan. Dito na nakita ni Daryl ang isang itim na aninong tumatakbo papunta sa kanyang paningin, buwisit anong klaseng halimaw ito. Napaatras na lang dito si Daryl, agad siyang naningkit habang sinusubukan na tingnan ng maigi kung anong klase ng nilalang ito. Ito ay walang iba kundi isang higanti at kulay itim na osong may 3 metro ang taas. Makikitang nababalot ang katawan nito ng isang madilim na balahibo habang ibinubuwelo ang makikinang niyang mga kuko kina Daryl. Agad na nagulat si Thea nang makita niya ang dambuhalang oso, dito na niya sinabing, well, walang tigil tayong tumakbo kaya hindi natin namalayang napadpad na pala tayo sa Giant Bear Mountain. Giant Bear Mountain, natigilan naman si Daryl nang marinig niya ito, huminga naman ng malalim si Thea habang sinasabi na. Ang Giant Bear Mountain ay isang komplikadong lupain na tinitirhan ng maraming mga higanteng oso kaya naging mapanganib para sa kahit sino ang pagpunta rito. Dito na biglang naging seryoso ang maselang mukha ni Thea. 2 taon na ang nakalilipas nang manirahan dito ang isang grupo ng mga bandito. Nagawa ng mga itong mapaamo ang mga itim na osong nakatira sa bundok na ito na nagbigay sa kanila ng matinding lakas, at ngayong nagawa tayong sugurin ng higanteng oso na ito. Naniniwala ako na malapit lang sa ating posisyon ang grupo ng mga bandidong tinutukoy ko. Buwisit, paano naging posible sa isang grupo ng mga bandido na magpaamo ng higanteng oso? Hindi naman maiwasang mapasimangot dito si Daryl, Peter Patter. Dito na siya nakarinig ng mga tunog ng yapak hindi kalayuan sa kanila bago magpakita ang nasa 100 mga maskuladong lalaki na may hawak ng mahahabang mga saber. Sila ang mga bandidong nakatira sa Giant Bear Mountain, pinamunuan ang mga ito ng isang maskuladong lalaki na mayroong hawak na higanteng maso sa kanyang kamao. Masasabi ng kahit na sino na nagtataglay ito ng matinding lakas. Ito ay walang iba kundi si Osrem, ang leader ng mga bandido sa bundok na ito. Buwisit, hindi ba't bigla na lang nagpakita ang mga bandidong ito nang mapag-usapan namin ang tungkol sa kanila? Napasimangot na lang si Daryl nang makita niya si Osrem at ang mga tauhan nito, at mas tumindi pa ang pait sa kanyang dibdib nang maramdaman niya ang lakas ng mga ito. Ang bawat isa sa mga ito ay mayroong mga lakas na hindi bababa sa Saint King. Hindi pa tuluyang nakaka-recover ang lakas ni Daryl dahil kakatapos lang nitong tumakbo para mabuhay palayo sa Pearl City. Kabanata 3324, sila ba talaga ang mga bandidong nakatira sa Giant Bear Mountain? Nagulat ng husto rito si Thea habang ipinapakita ang nag-iingat niyang muka. Ang lakas ng loob ninyong dalawa na pumasok ng walang palom sa Giant Bear Mountain, lumapit si Osrem kina Daryl at Thea habang ipinapakita ang mabagsik niyang mukha. Nang mapadpad kayo sa lugar namin, ikaw, napakaganda ng babaeng ito. Agad na napatingin ang nagsasalitang si Osrem kay Thea, dito na nagliwanag ang kanyang mga mata. Ha?
Kasabay nito ang pagtingin ng mga kasabwat ni Ostrom kay Thea ng husto, agad silang nabighani sa angkin nitong kagandahan. Napakaganda ng babaeng ito, tingnan mo na lang ang nagpahinhin niyang itsura. Agad na nainis si Thea sa uhaw na pagtingin sa kanya ni Ostrom at ng mga kasabwat nito. Dito na siya nanlamig na sumagot ng, nagkataon lang na napadaan kami rito. Hindi namin ginustong bastyusan kayo, ako nga pala ang babaeng knight ng Pearl City na si Captain Thea, kaya dapat lang na umayos kayo. Nagmukhang kalmado rito si Thea habang nainerbyo sa kanyang dibdib. Masyadong malakas ang mga lalaki sa kanyang harapan kaya nagawa ng mga itong magpaamo ng mga higanteng oso. Babaeng knight ng Pearl City, natigilan ng bawat miyembro ng bandido si Ostrom nang marinig nila iyon. Dito na tumawa ng malakas si Ostrom habang tinitingnan ng maigi si Thea at sinasabing, ikaw pala ang babaeng knight ng Pearl City, hindi na ko magtataka kung bakit ka naging iba sa mata namin. Walang pag-aalinlangang kumislap ang mga mata ni Ostrom habang sinasabi na, narinig ko na magaganda at sexy raw ang mga babaeng knight sa Pearl City. Totoo nga ang mga naririnig namin tungkol sa inyo. Masyado na kaming matagal dito sa Giant Bear Mountain at nagawa na rin naming mandukat ng mga babae mula sa iba't ibang mga mayayamang pamilya noon. Pero hindi pa kami nakakakuha ng isang babaeng knight kailanman. Agad na pinaligiran ng mga kasabwat ni Ostrom sina Daryl at Thea nang magsalita ang kanilang pinuno. Ikaw, nagpanik at nainis naman dito si Thea, huwag mo akong babanggain, kalmado namang tumayo sa lugar na yun si Daryl. Mas tumindi ang tuwang nararamdaman ni Ostrom habang mas tumitindi ang nerbiyos ni Thea. Natawa na lang ito sa sobrang tuwa habang sinasabi na, huwag ka nang matakot, magandang night. Hindi ka namin sasaktan kung susunod ka sa amin, hindi mo ba nakita ang higanteng oso na lumapit sa inyo kanina? Pinaamo namin ang isang yan. Siguradong may inis ito sa sandaling lumaban kayo kaya hindi nyo na kami masisisi sa sandaling piliin ninyong lumaban sa amin. Hindi man lang tumingin si Ostrom kay Daryl habang nagsasalita. Inakala niya na wala na silang dapat pang alalahanin kay Daryl ngayong wala itong Saint Energy at kasalukuyang ding puno ng sugat sa kanyang katawan. Nabahala at napuno naman ng depresyon dito si Thea. Inakala nilang ligtas na sila matapos nilang matakasan ang grupo ni Seth nang bigla naman silang mapadpad sa loob ng Giant Bear Mountain. Bahagya namang ngumiti si Daryl habang sinasabi kay Ostrom na, magnanangko talaga kayo, wala kayong kinikilalang mga batas, humingi kayo ng tawad kay Miss Thea kung ayaw ninyong masaktan. Mukhang walang pakialam si Daryl nang pagbantaan niya ang mga bandido. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit kaunting tensyon nang mapasok sila sa isang delikadong sitwasyon na kagaya nito. Ano, natigilan naman si Ostrom at ang kanyang mga tauhan nang marinig nila ito, inakala nila na nagkamali lang sila ng pandinig. Ano ang sinasabi niya? Sinabihan ba niya tayo na humingi ng tawad sa babaeng knight na ito? Malala na yata ang sira sa utak ng batang yan, Daryl. Nababahalang sinabi ni Thea, itigil mo na ang mga kalokohan mo. Walang awa ang mga bandidong ito habang si Daryl naman ay puno ng sugat sa kanyang katawan pero nagawa pa rin itong pagbantaan ang mga bandido. Ngumiti naman si Daryl habang sumesenyas kay Thea na huwag nerbyusin, at sa huli ay nakabalik na rin sa realidad ang isipan ni Ostrom. Dito na siya tumingin kay Daryl para sabihin, pagod ka na bang mabuhay, bata? Hindi naman siya pinansin ni Daryl habang inilalagay ang kanyang daliri sa kanyang bibig para gumawa ng isang mahabang sipol. Ginamit ni Daryl ang kakayahan niyang manggaya para senadoryasan ang higanteng oso na lumapi sa kanila. Sa bagay, nagawa niya ring makuha noon ang beast-taming loop sa Nine Mainland. Habang inoobserbahan ni Daryl ang oso, na-realize niya na gumamit ang mga bandidong ito ng isang uri ng medisina para mapaamo ang higanteng oso na yun. Ito rin ang ginagamit ng ilang mga tao sa Nine Mainlands para mapaamo ang ilang mababangis na hayop sa kagubatan. Masyadong malakas ang pamamaraang ito kung ikukumpara sa ginagawa ni Daryl. Kaya agad na tumawa si Ostrom at ang kanyang mga tauhan nang marinig nila ito. Kabanata 3325, Hoy bata, anong tunog ang sinusubukan mong gayahin, isa ba siyang mangmang? Wala nang gana si Ostrom na makipaglokohan kay Daryl kaya agad niyang hinawakan ng maigi ang higanti niyang hammer para ihampas ito kay Daryl. Hindi naman nagpanik si Daryl nang makita niya ang reaksyon ni Ostrom, agad siyang humakbang paatras bago sumigaw kay Thea nang, magtago ka sa likuran ko Thea.
Napatadyak naman ang nababahalang si Thea ng kanyang paa nang marinig niya si Daryl. Ano pang silbi ng pagpapatago mo sa akin dito sa likuran mo ngayong nagawa mo na silang hominin? Roar, nang tatama na ang higanteng maso kay Daryl, agad na naging bayulente ang higanteng oso sa kanilang tabi bago sumugod papunta sa kanila. Namula ng husto ang mga mata ng higanteng oso na para bang wala na ito sa kanyang sarili, agad nitong tinarget ang leader na si Osram. Ano ang nangyayari? Agad na nagbago ang itsura ni Osram nang makita niya ang oso, dito na siya nagmamadaling tumalon sa tabi para magtago. Kasabay nito ang pagkuha niya sa isang pakete ng pulbos na kanyang iwinisik sa higanteng oso. Tama nga ang hinala ni Daryl, napapaamo ang grupo ni Osram ang mga oso gamit ang isang espesyal na uri ng gamot. Pero agad na na-stress si Osram nang hindi gumana ang hawak niyang gamot sa oso, agad na nawala ang katinoan ng oso sa kanyang harapan. Gumawa muna ito ng isang nakakatakot na sigaw bago iwagayway ang kanyang mga kuko para muling umatake kay Osram. Sa loob ng isang iglap ay nagawang ilagan ni Osram ang mga pag-atake ng oso. Dito na niya naramdamang wala na siyang magawa pa. Natigilan naman ang kanyang mga kasabwat nang makita nila ang mga nangyari. Bakit naman biglang nawawala sa kanyang sarili ang higanteng oso na yan? Maging si Thea ay nagulat at natigilan sa kanyang nakita, ano ang nangyari? Hindi ba't napaamo na ng mga bandidong iyan ang higanteng oso, kung ganoon ay bakit ito biglang nagwala? Walang tigil itong inatake at hinabol ang leader ng mga bandido. Tumayo naman doon si Daryl na para bang wala itong pangamba sa mga nangyayari. Ginamit niya ang mimic technique para bigyan ng instruction ang higanteng oso bago gamitin ang kanyang beast taming loop. May kakayahan ng beast tame ang loob na kontrolin ang anumang halimaw sa mundo. Kaya natural lang na sundin ng oso ang kanyang mga utos nang walang kahirap-hirap. Nakaramdam ng kahihiyan si Osram nang walang tigil siyang atakihin ng oso. Hindi nagtagal ay agad na sumali sa aksyon ang kanyang mga kasabwat, nakahanda na ang mga itong tulungan si Osram na kontrolin ang higanteng oso. Pero masyado pa rin tong malakas at makapangyarihan, walang magawa ang mga bandidong ito kahit na magkaisa pa silang lahat. Hoy, dito na biglang ngumiti si Daryl habang sinasabi na, humingi ka ng tawad kay Miss Thea ngayon din kung ayaw mong durugin ka ng buhay ng oso na yan. Buisit, narinig ni Osram si Daryl, dito na siya biglang nag-react habang nakatinging sumasagot kay Daryl ng, ikaw ba ang may gawa nito? Agad niyang naalala na dinaanan lang si Daryl ng osong ito ng ilang ulit nang hindi ito inaatake, si Osram lang ang nag-iisang inatake nito. Kaya mahahalata na si Daryl ang may kagagawa ng pagiging bayulente ng osong yun. Mangmang, napamura na lang sa kanyang sarili si Daryl habang nanlalamig na sinasabing, maiksi lang ang pasensya ko kaya magdesisyon ka na ngayon din. Ikaw, nagalit ng husto rito si Osram, hindi siya makapaniwala na pinagbabantaan siya ng batang ito, nagawa niya at ng kanyang mga kasabwat na sakupin ang buong Giant Bear Mountain ng ganito katagal. Kaya kailan pa nila nagawang sumuko sa kahit na sino, pero agad na na-realize ni Osram at ng kanyang mga kasabwat na wala silang magagawa sa bayulente at higanteng oso na ito. At hindi nagtagal ay nagawang ihampas ng oso ang kanyang sarili sa balikat ni Osram kung saan sumirit ang sariwa niyang dugo. Sige na, humihingi na ako ng tawad, humihingi na ako ng tawad, sigaw ni Osram sa sobrang sakit. Nagdadalawang isip si Osram na sumuko kay Daryl pero wala pa rin siyang magagawa rito, siguradong mapapatay na siya ng higanteng oso sa sandaling hindi pa niya ito pakinggan.